RTD/WCTD-PNCO. Ma'am Mayos. Sa ano po, kapatid po ang aming kapitana at kapatid po sa Pagluwera at lang po man sa Bulacan Child Development Center. Ayan, maraming salamat po. Okay lang po ba na nakaganyan o kahit wala? Gusto rin po mas maganda po ito. Para po magising. Opo. So, pasensya na po ha, nalate ako. Kung narinig po ninyo, may mga slash po ako. So, tatlong trabaho. Trabaho ng tatlong tao po yung hinahawakan ko po kasi ngayon. Kaya medyo nadidelay. Kaya pasensya na po. Nasayang yung 30 minutes na po yata, no po? 1:30 na. So, yun po, hindi ko na po papatagalin. Ang namin, kaya po kami bumaba sa mga daycare center kasi po, yung mga kaso po natin is nai-involve na po yung mga bata. As young as nasa 2 years old, 3 years old, sila po yung mga biktima ng sexual abuse po. Na kung makikita po natin, hindi na po siya katulad ng dati na yung mismong katabi nila ang gumagawa. Di po ba? Kung makikita po ninyo kahit online, nagiging biktima po yung mga anak natin. Bakit po? Kasi yung post natin, kahit naliligo yung anak natin, nakikita na yung putotoy niya, anong ginagawa po natin? Binibidyuhan. O di kaya, pag susuotin natin ng mga sexing gamit yung anak natin, pinapasayaw natin sa TikTok. Di po ba? At ang mga video po na yon sa Pilipinas po kasi, hindi po kasi masyado napapansin yung mga lalaki na mahihilig sa mga bata. Tinatawag po nila na pedophile. Yun po mostly po kasi mga foreigner. Pero kung mababalitaan din po natin, bakit may nagagahasa na ilang buwan pa lang, mga 7 months old na baby? Bakit nagagawang sexually abuse ng magulang, o di kaya ng mga kapitbahay o kung sino ng tao? Consider po kasi sila na pedophile. Ibig sabihin na arouse po sila sa mga bata. Mapalalaki man po yan o kaya mapababae na bata. Hindi na po hindi na po pinipili. No? Kaya kahit sinong pwedeng maging biktima, basta may butas na mapagpapasukan, gano'n na lang po. Pasensya na po sa mga wordings ko, pero talagang ko na po para at least maintindihan po natin. Yung mga anak po natin, ipaliwanag na lang po natin mamaya ha. Sa inyo ko na po pinagkakatiwala kung paano po ipaliwanag sa kanila kasi nakikita ko may mga bata, lalo na ngayon kasi matatalino yung mga yan. Baka may narinig, mami yung pututoy, gagawin sa inyo mamaya. Kaya na po ang magpaliwanag po sa kanila. So yun, babalik po tayo doon. Paano ang mga video o kaya picture ng mga anak po natin ay nagagamit po? Or parang sexually exploited po sila? Paano po? Kasi yung mga video ng mga anak po ninyo, pwede po nilang i-extract po yun, tapos ibebenta po nila sa ibang bansa. Ilang cents lang po ba ang kinikita sa Reels? O kaya sa sa TikTok, kung pinost natin yung video ng ating anak na sumasayaw, o kaya naliligo na nakikita po yung private part po nila. Diba? Point something lang po yun. Maka 1,000 views, point something lang po yun. Pero pagka binenta po nila yun sa ibang bansa, dollars na po ang kinikita nila. Compared po sa atin na yun lang ang kinikita natin sa Facebook. Kung ang Facebook ninyo is nasa Reels o di kaya naman sa mga TikTok. So dapat po, yung mga anak po natin, i-safety po natin. Huwag po natin gamitin para kumita sa Reels, maraming views, gano'n ang gagawin natin. Humut-hubad, bibidyuhan, o di kaya pagsusuotin ng mga sexy, tapos ibibidyo mo na naman ulit, tapos ipopost mo. Kasi yung mga napopost po natin sa social media, hindi na po mabuburayan ng basta-basta. Kahit anong gawin po namin, i-bag down natin yung site kung saan nalagay yung picture ng anak ninyo. Kasi may AI na tinatawag ngayon. Halimbawa yung anak ninyo naliligo lang o di kaya nakapicture na nakahiga lang. Pero sa AI nila may nakapatong ng matanda. O di ba? Ganun yung inakalagay doon, tapos ilalagay nila sa porn site. Ang porn site na yun, pwede natin pa-back down yun, patanggal natin sa site mismo kasi susulatan yun o may gagawin yung mga technician natin. Kaya matatanggal yung video o kaya picture na yun. Pero kapag may nag-save po nun, pwede din po ulit nilang i-re-upload. Kaya yung mga scandal natin, kung makikita ninyo, hindi pala tayo, yung scandal po nila, na kahit anyayaman nila, bakit meron at meron pa rin tayong makukuha na kopya? Kasi may nakapag-save na po nun, at iba-ibang sites po yung pinagpapasahan. Kaya kumalat na po. Kaya hanggang sa magkaapo-apo sila, kahit mamatay pa po sila,
Pag sinearch mo yung video nila na yon, meron at meron pa din po tayo makikita. Kasi hindi po siya totally na matatanggal. Pagka na-upload na sa ano na yon, sa media, social media, wala na po yun. Hindi na po siya totally na zero na wala nang makikita. Kaya yung mga may asawa dito, huwag po kayong magsasend ng mga hubad na picture ninyo o di kaya naliligo nag-video. May mga kaso na po ako na kahit hindi bata, mga matatanda na, may lumalabas ng mga video. Binablockmail sila. Minsan napapatanong ako sa sarili ko, bakit ba kasi kailangan natin picturean yung kwet natin? Bakit ba kailangan natin picturean yung ari natin? Minsan, naku-curious tayo. Lalo pag may nararamdaman tayo dyan, bakit parang may bukol? Tapos pwede naman, di ba, yung salamin? O di kaya kasi hindi naman natin makita sa salamin, pinipicturean natin. Kaya yung cellphone na ginamit kong pang picture po dyan, hindi pwede po na ipasa ninyo sa anak ninyo o kaya ibenta ninyo para bumili ng bago. Bakit? Kasi kahit dinilit ninyo, binura ninyo, nireformat ninyo yung cellphone na yan, may magagaling po na IT na pwede po nilang i-recover lahat ng laman ng cellphone po na yun. Worst po nun, pati po yung mga account ninyo, pwede po nilang mabuksan. Kaya may mga nabubuksan na account, na-hack, ibig sabihin nun, kasi yun yung mga ganun, binenta yung cellphone, binubuksan yung account sa mga computer shop. Yun po yung usually kaya po nabubuksan yung mga account nila at ginagamit po ng ibang tao. Meron din po mga nagsasend ng link, tapos pinindot mo yon. Anong mangyayari? Yung account mo po ay makukuha po nila. Magagamit na po ng ibang tao yon. Gagamitin panloko, mag-send ka nga sa akin ng 500, babayaran ko mamaya sa Gcash na to. Tapos kung titignan nyo yung Gcash na gamit nila, kahit verified pa yan, o kaya usually kasi hindi siya verified na Gcash. Ang sasabihin sa tindahan ko po kasi, pinapasend. Pero ang tindahan na may Gcash, di ba? Verified po yung mga yan. Kaya huwag po ninyong gagawin na mag-send. Kahit pa nga po kakilala ninyo yan, tawagan ninyo. Pag kakilala naman ninyo, matatawagan niyo po, di ba? Ikaw ba talaga nagpapasend ng 500 pesos? Kasi yung account mo ginagamit. Di ba? Pagka ganun po, nahack na yung account ninyo at napasok na po yun, huwag na po ninyong sasabihin na na-recover ko na o okay na ulit gamitin. Hindi na po. Kailangan na po i-delete po ninyo yung totally. Hindi po pwede na gagamitin ulit. Bakit? Kasi may history na po siya eh. Pwede na din po ulit siyang mahack po ulit. So ang dapat ninyong gawin, magpalit ng cellphone number, lahat ng account po ninyo deactivate na po, tapos i-reformat yung cellphone po ninyo para mabura po lahat. Kasi yung number po na yun, or yung account po na yun na nahack, nakuha na po nila yung mga information po ninyo doon. Kaya, magugulat kayo, bakit? Napalitan ko na yung password, bakit nakuha pa din? Napalitan ko na yung mga pangalan ko doon, bakit nakuha pa din? Kasi nakuha na po nila eh. Nahack na nga po nila yung account nyo. So, lahat po ng details doon, nakuha na nila. So, kailangan po, totally po, tanggalin po lahat yun. No? Ang kahirap po kasi dati-dati pagka may ginagawa tayo, wala kayong pangamba. Pero ngayon, kahit uminom tayo sa labas, medyo tinitingnan natin yung ano, di ba? Kahit nga mag-sharon eh. Ay, baka pinipicturean ako. Baka may makakita na nag-sharon ako dito. Kasi may camera na po. Tapos, lagi, pagka may napicturean, post. May inaanuhan, post. Pero, sa pagpo-post po, mag-ingat din po tayo. Meron pong kaso dyan. No? Sa Privacy Act po natin ngayon, dapat po yung mga nakukuhanan natin ng picture, halimbawa yung bata, yung anak ninyo, pinost yung anak ninyo, hindi naman ninyo pinayagan na i-post. Pwede po ninyong kasuhan yung tao. Lalo kung nakita ninyo na yung anak ninyo is ginagamit na pagkakitaan or i-exploit. Yun na yung sinasabi ko sa inyo. Naliligo yung anak ninyo, binidyuhan ng kapitbahay. O, di ba? Kitang-kita yung putotoy. Hindi po pwede yun. No. Pwede nyo pa barangay yun. Madami natin sa barangay. Pero yun po, hindi po talaga pwede. Kailangan po tanggalin po yung post na yun. Zero po, ang ano po natin ngayon is 2024 Oo. Kaya nga sabi ko, anong ginagawa ng Bulacan? Gifted po ang Bulacan Sa mga tao. Yes. Hindi po, lahat po talaga kasi ng barangay may kaso. Kaya May nga kaso. Bulacan lagi. Wala, last year wala. Mula nung hawakan ko yung ano na, wala po ako na ano ng Bulacan. Meron po, kaya lang nangyayari sa ibang lugar. O di naman kaya, hindi naman taga dito. No? Yung mga nadadaan. Swerte din po ninyo, hindi po daanan masyado to. Ano na, ang Ano daanan ba? po dito is yung mga carnapping. Yun lang. Pero hindi naman dito siya ginagawa kasi kaya hindi po sa inyo makakount. Ang pinaka-worst po kasi ang turo. Lahat ng 11313, yung mga nabastos po sa sasakyan, doon bumabagsak sa turo. Kaya ang dami po ng
kaso ng turo. Pero hindi po lahat yung taga-turo. Lahat po ng naging case namin ngayong third quarter, yung report na yun, hindi po lahat taga-Bukawi po yun. Mga taga-Marilao na umupa dito, mga taga-Marilao na pumunta lang dito, yung mag-jowa-jowa na naabutan, nagkasakitan, dito nasa Bukawi po kasi. Kung saan po kasi nangyari, yun po kasi gagawin yung kaso. Kaya doon po tayo napaparami. Mga nagpapaupa, may nagpapaupa po ba dito ng bahay? Marami. Pero alam ko, may kasunduan ba dito na yung mga pinapaupa po sa apartment, dapat tingnan po yung history doon sa pinanggalingan, may mga Hindi po talaga po namin yun. Kaso nga lang po, syempre, yung mga may-ari po talaga ng mga apartments, hindi na rin po, kaya lang po namin malalaman pagka January na yun po yung nag-aano na po kami. survey. Nagsisurvey na po kami ng BIS po namin. Doon malalaman po. Na may iba na palang nakatira. Dapat po kasi yun, medyo tingnan po natin. Kasi yun nga, tulad nung sa may bundukan, kakalipat lang mga 2 months, 3 months lang yata, ng bulong, siya ang kasimuno. Tapos, kamalas-malasan pa, mga bata pa ang naging biktima. Sabi ko, ano ba naman yan? Hindi ba natingnan nung may-ari ng bahay? Baka sakali, mapansin ba yung mga pinapaupa, hindi maganda yung background. Kasi sila mismo kung nakaaway sa mismong mga matagal na nakatira doon, dapat napansin na po na gano'n Pagka napansin naman gano'n, pwede namang ng letter. Tapos kung pwede, lipat na lang, bigyan na lang ng oras para makalipat. Kasi ang hirap po, nasa barangay pa po natin mapunta. Yun po yung kaanuhan po ng meron tayong bin na sinasabi. Pero po, yun po yung sumpo ngayon. Malalaman na po ngayon yung barangay clearance na may dito sa ibang bayan o lugar na po O baga po yung sumpo ngayon is yung malalaman na po kung may kaso po yung tao. Sa ibang Wala na dito lugar. po sa Bukawi, napunta po ng Mindanao na may kaso po sa Bukawi. Malalaman na po. Yun ang kaimportantehan doon kasi sila po ang umiikot. Halimbawa, may bago sa bahay na to, kakalipat lang. Saan po ba galing na barangay? Oo. Pwede kung sabi niya sa Marilao, sa may Abangan Norte, pwede makipag-communicate doon sa barangay po ng Abangan Norte kung merong mga kaso po yung tao. Pero paano yun, hindi naman lantaran kasi bawal nga kasi sa Privacy Act natin. Pero sa part po namin ng mga law enforcement, pwede po namin gawin yun as lang po para makita sa security po ng barangay. Kasi minsan po, may mga ibang lugar na napunta sa'yo, tapos mamaya malalaman mo may mga kasong rape po pala. Yun po yun. Yung isa po natin na halos 4 na hindi pa po nasusolve na rape is hindi po taga rito. Yung isa taga Camarines. Kukunin na sana, kaya lang nakatakas ng bagyo, pinatakas nila doon. Lugar niya yun kaya hindi maanuhan ng mga taga doon Pupuntahan sana, kaya lang walang biyaheng barko. Nakaset na yung mga natin kasi nandun nga daw yung tao. Kaya lang, kung pupuntahan na sana, wala na daw dun sa area. So, saan na naman hahanapin? Pero nakatira dito yun sa may budruhan, sa may apartment road. Kaya doon kami nahihirapan talaga. Tapos yung iba, taga Bicol. Tapos yung iba naman kasi pag may ginawa dito, alam na nilang huhulihin, babalik ulit sa ibang lugar. Kung hindi man babalik sa lugar nila Bicol, o kaya sa sa Camarines, pupunta na naman sa Pampanga, kung saan na namang lugar. Pero at least pagka meron po kasing mga record, matitrace na po natin ang records. So yun yun po yung kaimportantehan ng mayroon tayong bid sa mga barangay para at least alam nila yung mga bagong lipat pagka nagtanong-tanong po. So, asa na tayo? So, sa RA 926 yun na yan. Pahapyawan ko po yun. Sino po yung mga binubugbog dito? Meron po ba? May mga nasasampal po ba dito ng mga asawa? O mga binubugbog ko yun? May mga babae na nananakit? Okay na yun pagka babae mananakit. Kaya lang huwag yung paluguin ha. Baka makasuhan kayo ng physical injuries. 1,000 lang daw po yun. Yung nila, pagka-slide pa. Oo. Pero, pagka po ang babae po na pagka babae, nasa 3, depende. Kaya lang baka naman maghiwalay na yung leeg ng asawa niyo sa ulo. Abay, homicide na siguro yun, o kaya murder na, yung magiging kaso po nun. So, yun. So, sa RA 9262, yun nga po, yung dati nating yung mga laging nag-a-attend po ng mga seminar namin, merong physical, psychological, sexual, economic.
Bakit kaya, may ibang magtatanong doon sa mga huli ko, no? Pero yung sa physical, alam na po natin yan. Dapat within 24 hours, dapat po meron kayong medical legal. No? Dapat po 24 hours po yun. Yung po isipin natin, 24 hours. Bakit po? Kasi yung iba inaantay pa yung magkapasa daw. Hindi po. Nakikita naman na po yun. Pag nabugbog sa inyo, takbo agad sa ospital. Kasi kahit may kakilala kayo sa hospital, halimbawa, nabugbog kayo nung Sunday, tapos ngayon lang kayo pupunta, bibigyan naman kayo ng hospital kasi may kakilala kayo. Pero titignan po yung araw kung kailan po kayo nabugbog. Tapos yung date po ng medical legal kung kailan po na-release po sa inyo, tapos kung kailan po kayo pumunta ng hospital, kaya po, madi-disregard din po yun. Madi-dismiss lang po yung kaso, sayang lang. So dapat, kung sinabi po 24 hours, 24 hours lang po ang medical legal po natin. Yun po ang pinaka-importante pagka-physical abuse po yan. Ha? Yung physical po kasi nakikita lang. No? Tapos sino po ang mga minumura ng mga asawa dito? Sinasabihan mabaho, maluwag, laylay. Meron ba? Siguro? Meron ba? Mga kalokohan ng mga lalaki no? Sasabihan tayo mabaho. Tarantado pa sila nung daladalaga kayo, isinisibasog lahat ninidilaan. Ngayon sasabihin may mabaho, kumibili na. Bakit yung kanila ba hindi bumabaho? No, di ba? May mga ganun kasi lalaki, makapagsalita, mabaho. Mas mabango daw yung kabit. Tarantado ka ba na? Siyempre, pag pupunta ka sa kabit, makailang daw niya ang hugas mo. Kasi alam nila, mag-aano kayo aamuin mo di ba? Yung asawa mo, naglinis, namalengke, tapos uuwi ka, sisipasibi mo. Siyempre, medyo mapanghi-panghi at medyo maasim-asim na yan. Kahit tikman mo pa, ganun ang lasa nun. Dapat sabihan mo si asawa mo, asawa, pauwi na ako, abay maligo ka, Ang gamitin mo yung downy, yung blue. Mamili ka pa, di ba? Pero dapat din naman, pagka ganun, may iiwan sa atin. Paano tayo makakabili ng downy o kaya Mr. Clean kung wala naman, di ba? Puro yun na lang ang alam, pero wala namang binibigay. Minsan kasi ganun ang dahilan, mas mabango si ganito. Syempre, pupunta ka dun, alam naman niya kung anong gagawin niyo. May talagang todo, kiss yun. Diba? Kaya lang sa asawa kasi may ginagawa yun. Tsaka nung una mo naman makuha yung asawa mo, ganun din ka bango yan. Ganun din ka fresh yan. Kaya lang nang may mga anak kayo, yung priority, iba na. Pero pagka sabihin mo naman na ganun, maglilinis todo yan, diba? Kasi mga lalaki, hindi nakakaintindi, pakinggan yung dalawa yan na, Mamaya asawa, mamaya. Sila? Mga binata po pala to. Mga binata yan. Kaya dapat yun ang anuhin nila. Hindi forever po na mabango ang babae. May baho din yan. Pagka nahagod. Doon po kasi, napapasok po kasi yun sa mental abuse, psychological. Kasi sa tingin po natin kasi hindi tayo naapektuhan pag sinabihan tayo ng gano'n. Yung mataba ka, ang pangit mo na, laki ng ganito mo, yung gaganunin ka. Nagkakaroon po tayo ng parang inferiority, parang na tayo sa sarili natin. Which is noon, hindi po pinapansin yan. Pati yung mga kapapanganak, sasabihin nila, may mga, may nararamdaman na hindi maayos sa katawan niya. Diba? Sasabihin ng lalaki, arte mo lang yan, pero meron po talaga. Sa cycle po kasi ng babae, meron po tayo nung pagka malapit tayo magkaroon, nung para tayo naglilihi. Nagagalit tayo sa konting bagay. Pagka meron naman na tayo, ayun, ganun pa din, may masakit, kung parang nanghihina tayo. Pagka natapos naman na yun, medyo okay na, yung parang energetic na tayo uli, na parang, parang magagawa mo na lahat ng pwede mong gawin. O pang-apat, yung parang feeling mo, ang ganda-ganda mo, na kahit anong posisyon tayo mong gawin. Yun. So, yun po yung apat natin na So, dapat yung mga lalakihan, alam nila yun. So, pabilang ninyo, ganitong araw, i-divide mo yung 28 days sa apat. Malalaman mo kung kailan ako masaya. Di ba? Tapos yun pala uuwian, Ay, nako, ang galing. So, yan po, yung sa psychological po natin. Ma'am, question Yes po. Kasi po, hindi naman po kung halimbawa po, kasi syempre yung mga bata po, nagkakasakitan. Syempre po si nanay, bumarahin po yung kaaway ng anak. Ano po yung kasi yun po yung malimit po dito. Dito, oo. So, yun naman, pagkakapit bahay mo ang nagmura sa anak mo, papasok lang po yan sa 7610. So, sa psychological yun. Titignan natin kung meron bang mental abuse na nangyari po dun sa bata. Kasi minsan sa bata, pagka sinasabihan mo yun, pagkasanay na yung bata na nakakarinig ng pagmumura sa loob ng bahay, parang wala lang yun.
Pero pagka hindi nakakarinig ng kahit anong ganun na bagay sa bahay nila, tapos sasabihin mo na ikaw na kapitbahay, ikaw pa ang unang-unang nakapagsabi ng ganun sa bata, parang maano yung ano ng bata, matatakot siya, yung manginginig siya, parang naiisip niya, parang ano ba yun, bakit ganun yung ano. Kasi naranasan ko din yan nung bagong pumasok ako sa PNP. Sa bahay namin, sa amin, bawal magmura. Pero nung pagpasok ko sa PNP, lahat na yata ng klase ng mura naririnig ko na. Umiiyak na talaga ako doon. So yan yung iniisip ko na, baka ito yung mga nararamdaman ng mga bata o kung sino mang tao na hindi naka-experience na mamura, yung mapahiya. Talagang di ba makakapal yung mukha mo, tapos iiyak ka na kasi parang hiyang-hiya ka na sa sarili mo. Doon kami sinanay, para nakita naman ninyo sa rally, di ba? Kahit bulyawan kami, ano bang sabihin sa amin? Wala. May iyak kami talaga, pero wala. Mga lalabanan naman. Kaya lang yun yung sinasabi ko, pagka ang bata hindi nakakaranas ng gano'n, meron at meron makikita sa kanya na sa psychological evaluation niya, meron at meron makikita po. Kung na-stress ba siya, kung sa tingin ba nila, may trauma sa kanya, sa nangyari na yun, makikita po yun. Sa psychological evaluation po kasi, pag sinabi po doon na negative, kasi nga, sanay na siya eh. Wala na, kahit anong mura pa sabihin mo siya, tatawanan ka na lang eh. Kasi parang normal na sa kanya yun. So wala po makikita. Pagka wala po makikita, hindi na po kayo makapag-file po ng case. Dapat po may sabihin po doon na yung anak ninyo is may naranasan na stress o trauma po sa ginawa sa kanila. Yan, mga nanay sa... Yun po yun. Tapos pagka ganyan po kasi, pag sa psychological, meron tayong libre. Yun po yung sa Mandaluyong. Ang tulong na naibibigay ng Bukawi is from barangay, yung transportation po. Once a month po yung ginagawa, 3 hanggang 4 na session po yun. So sa isang buwan, sasabihin po anong schedule po ninyo, papaschedule po ninyo sa barangay. Ganun po yun. Tapos yun po ang tulong na naibibigay po sa inyo, pero yung pagkain po ninyo, hindi na po barangay ang mag-provide ha. Ayun na po magpabaon po para dalhin po doon. Kasi pagka sinabi na ganito ang schedule ninyo sa umaga, lahat po ng Bukawi umaga po, tatapusin po kayo sa umaga. Kaya lang sa dami po ninyo, lalo na yung kausap, marami pa lang mga sinasabi. Kasi dahan-dahan po yan eh. Na ikaw kwento po ng tao, yung mga naranasan niya, kung ano yung mga tinatanong sa kanya, yun po yung sasagutin. Minsan, pagka ganyang mga bata, mahirap po yan makakausap. Kasi ganyan, naglalaro, inaantok, syempre sa biyahe, pagod, pakakainin pa nila. So yun po, kailangan po talaga natin magbaon. Kahit sinabing umaga tayo, kailangan pa din po may baon tayo kasi baka hahapulin po tayo. Yan, ang lagi ko naman pakiusap, idamay na po ninyo yung barangay ha. Na, kahit lunch lang. Kasi minsan, yung driver, nga pala, nakalimutan namin, tapos bigla na lang hinugot yung driver, wala palang nakabulisang kahit kahit man lang skyflakes at saka tubig, walang baon pala. Pakidamay na din po. Yun lang naman ang ano namin. Kasi wala na po kayong babayaran doon sa Mandaluyong. Okay na po yung nandun kayo para i-conduct na po yung evaluation po sa anak po ninyo. Tapos meron naman po tayo, kung halimbawa may kakayahan po kayo, tapos nagmamadali po kayo na gusto na po ninyong i-file yung case, meron din po tayong sa private. Tinatanggap po yun na private psychiatrist ang gagawa. Yun po, ganun din po, 3 hanggang 4. Ang pinakamura lang po natin is 3,000 kada session. Parang utay-utayin mo, halimbawa kung 12,000 ang bayad dapat, uutay-utayin mo yun sa 4 na session. Tapos pagkatatayo po sa psychiatrist po sa court, 5,000 po ang ibibigay po ninyo. Parang bayad. At once lang naman po tatayo si psychiatrist doon po sa court. So yun lang naman po ang aanuhin ninyo doon. Kaya lang talaga po gugulong po yung pera kung mabilisan po ang gusto po ninyo. Kasi alam naman po natin na pag sa public hospital po talaga, marami po talaga. Kung halimbawa naman, hindi nagtuloy ng kaso, parang ang gusto po ninyo is mapatingnan yung anak ninyo kung may trauma ba o ano bang nangyari sa kanya. Halimbawa, nakakita ng nagsasaksakan dyan. Diba? May mga ganon. O di kayo nag-away kayong mag-asawa, naguntugan kayo doon, tapos nakaganon yung anak ninyo. Mula noon, nakatulala na. Meron po tayo dito sa Johnny Hospital. Iyaano po kayo ng DSWD din. I-refer po kayo doon para libre po yun. Pero hindi po nagagamit sa court po yun. Kasi hindi po tumatayo yung psychiatrist po natin sa court. Hindi daw po sila pinapayagan ng health. Kaya for mental health lang po na kailangan po talaga ninyo na magpatingin. Pag yung mga kapapanganak, may mga postpartum dyan na hindi nyo maintindihan bakit ganun yung pakiramdam ninyo sa anak ninyo na pagka umiiyak, gusto na ninyong itapon. Abay, delikado na po yun ha.
No, baka pag umiyak yung anak niyo, naririndi kayo, gusto mo na ibitin yung may mga gano'n na iniisip po kayo, patulong na po kayo. Hindi na po biro yung gano'n na lalabanan ninyo. Kasi pag hindi ninyo nag-approach ng mga professional help, baka kung saan pa po mapunta. Kaya pag nakakaramdam kayo ng gano'n, pwede naman na po kayo magpunta doon. No? Kahit counseling lang, pwede naman po. Kung ayaw niyo pumunta sa psychiatrist, kasi pag nagpupunta sa psychiatrist, akala niyo baliw. Hindi po. Mula po kasi nung matapos yung pandemic, doon na po napapansin na parang yung mga bata, napakahina na ng loob. Yung pinagalitan mo lang, gusto magbigti lang. Nasabihan mo lang na maglalayas na. O, meron pong kaso dyan sa katabi po natin na bayan. Hindi pinayagan na papasukin sa loob ng bahay yung manliligaw. Anong ginawa ng bata? Kinabukasan, nakita sa kwarto, nakabigti na. Bakit? Diba? Kasi hindi kinausap hindi nagsabi masamang-masama pala yung loob niya So lahat ng mga magulang sa atin po talaga, sacrifice po talaga. Kausapin natin yung mga anak natin. Pero huwag naman sa point na yung anak ninyo ang nagmamando kung anong gustong gawin. O saan maglilipin kami nito, nanay? Ganon sa inyo. Tapos, sige anak, gaganon ka. Ay, hindi pwede. No? O sige, maglipin kayo. Ganun ba? O sige, yung mga allowance mo, hindi na din. O maghanap na kayo ng tirahan ninyo para maranasan na ninyo mabuhay ng mayunan. Parang iganon ninyo para matatakot naman siguro yung bata. Pag wala akong pang-allowance, wala akong pambayad ng mga shopping ko. Pagkagaganon yung bata, lang yung papayagan ninyo, o sige na nga, para hindi galayas. O di naman kaya, sige, papayagan kitang mag-boyfriend kasi ayaw ninyo, tinatago yung pag-boyfriend. Yun pala, anong ginagawa? Bawal yung ganito, kahit sinabi ninyo, yun pala, pupunta sa korpo, anong pinagagagawa? Tapos sa huling, malalaman na lang ninyo, buntis yung mga anak ninyo. Huwag po tayong papayag. Maging po tayo, natin na magulang mo ako. Respetuhin mo ako bilang magulang. Kasi pagka pinapayagan ninyo na parang sila pa ang nag-uutos sa inyo, hanggang sa lumaki po yung mga yan, ganyan gagawin sa inyo. Pagka kinontra ninyo, sasabihin hindi na ninyo sila mahal. Kasi nakasanayan na po Pinapayagan na po ninyo sila na gano'n ang gawin Di ba? Kung nung pa lang na kinontra ninyo na, ay hindi pwede. Kasi ako ang nanay, ako ang masusunod. Dapat ganun po. Tapos yun nga, ulitin ko ulit, yung sa cellphone, pagka binigyan niyo ng cellphone po, sabihin po ninyo, bibigyan kita ng cellphone, pero may karapatan ako na tingnan yung cellphone mo na yan. Hindi pwede na sila lang ang may hawak ng cellphone, no? Kasi sa titignan nyo, yung mga anak ninyo, meron siyang official na Facebook na ginagamit sa inyo, sa paaralan. Pero meron din mga dummy account na yun yung ginagamit nila para makipag-communicate sa ibang tao. O tapos anong ginagawa? Nagsisend na mga anong picture hanggang sa video. Yun po kasi ang marami akong kasong hawak ngayon. Tapos mga kakalungkot, mga private school pa. Kasi syempre, mga puro may gadget yung mga yan. Yan ang pinakamahirap. Pero sana, sa Bulacan, wala pong ganun ha. Ay, wag. Wag naman. So, yun. Sa psychological, ganun lang po ha. Kailangan po natin ng psychological evaluation ninyo. Dapat may nakalagay po na trauma po kayo. Pagka wala po, hindi po pwede pong i-file. No, kasi ibig sabihin ng negative. Parang sa medical din, kung walang nakitang gasgas po sa inyo, negative po yun. Anong ebidensya po natin na binugbog po kayo? Wala po. No. Tapos, pagka sa medical po kasi, slight lang yan. Bakit? Nagtataka yung ibang tao, bakit 9262 ang piyansa lang 3,000? Dahil napitik lang siya. Gasgas lang ang nangyari sa kanya. Dapat 80,000 kasi 9262 yun. Kaya lang kasi slight physical injuries lang So 3,000 lang po. Kaya yung sa mga nanay na gusto talagang mas mabigat pa yung kaso, na dun sa mga asawa nila, pinagpapa-psychological evaluation po sila. Kasi ang psychological evaluation, yun ang the best na evidence. Bakit? Hindi po nila mako-question yun kasi sa utak na po natin yun Trauma na po yun sa loob ng isip natin. Hindi sabihin na gawa-gawa natin yun, nagbabaliw-baliwan tayo. Hindi. Kasi nalilitip po ng psychiatrist kung nagbabaliw-baliwan ka lang o hindi. So hindi pwede na sabihin nila na, ay hindi gawa-gawa yung trauma. Hindi. Kaysa sa medical, pwede kang maguntog muna sa sarili mo. O habang nasa sasakyan ka, ginaganon mo na sa tricycle yung ulo mo. Sabihin mo, yan yung inuntog ng asawa mo. Di may nakita sa medical. Pero sa utak, hindi po yun. Kahit anong gawin po natin na panluloko dyan, hindi po yan. No. So, yun po ha. Physical, psychological. Economic. Sino po ang binibigyan ng asawa ng 20? Yun ang panggastos ng isang linggo. Meron po ba?
Wala naman? Nag-aalaga kayo ng maraming kambing. Binenta yung kambing, walang napunta sa inyo. Kahit man lang piso, wala. Meron po ba? O, nagbenta ng mga ari-arian ninyo, o kaya mga ginawa ninyo na doormat, walang binigay sa inyo. Economic po papasok yun. Pag hindi kayo pinayagang magtrabaho, hindi po pwede yun. Kailangan po, tayo may karapatan din magtrabaho. Kung napag-usapan ninyo bago kayo mag-asawa, stop muna ako sa pagtuturo, mapalaki ko yung anak natin. Pag 5 years old, baka pwede na ako bumalik sa pagtuturo. Pero ang ginawa, ayaw niya, binuntis ka ulit. Sunod-sunod, hindi ka na nakabalik sa pagtuturo. Mga ganun. Parang yung nararamdaman mo na binablock niya yung ano mo para maituloy kung ano mang profession na meron ka. Ngayon, papasok po sa economic yun. Sa hindi pagbibigay ng dapat ibigay sa inyo, kung tumulong naman kayo doon sa business ninyo, wala man lang binigay sa inyo, sa economic pa din po yung papasok. Pagkakaiba po kasi ng economic sa financial, ang financial yung hindi sinusustentuhan ng mga anak po ninyo. Sino po ang hindi sinusustentuhan dito? May reklamo ba? Wala man. Sa legal wife, 5,000. Sa live-in, mga ganon, anak sa labas po, 3,000. Kaya lang, sabi sa batas, nakadepende pa rin po sa trabaho ng lalaki. Kaya lang, magaling si lalaki, sasabihin, wala daw siyang trabaho. Nakakaano, no? Gusto mo lang magmura? Ay, tado. Wala daw trabaho, pero ano yun? Diba? Kaya lagi mong sinasabi sa mga kalalakihan, abay pagka kayo, mahilig gumamit, huwag nang putok na putok. Abay pagka nabumuyan, walang may papalamon, kahit isang butil ng bigas, walang may bigay man lang. Hindi mo pwedeng sabihin yung rason na yun, na sasabihin niya is, wala siyang trabaho. Gumawa ng paraan. Kung halimbawa, hindi niya may bigay yung 3,000 sa isang buwan, utay-utayin niya, 200, 300 sa isang araw, bigay niya. Pwede naman, pumuntak palengke, di ba? Magbuhat-buhat, mga 20-20 siguro ibibigay nila doon, di po ba? Kung talagang gusto niya na magbigay doon sa bata. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na wala kang trabaho, ganyan yun. Hindi po pwede yun. Dapat gawan po ng paraan. Sige, sabihin ninyo, bigyan ka namin ng 15 days. After 15 days, dapat nagbigay ka na ng ganito. Weekly. Ganun. Dapat po gawin. Tsaka yung mga magulang po, pagka may mga ganun pong anak kayo, anuhin naman ninyo. Sabihin nyo sila na magbalat ng buto, paano naman kayo kung lagi kayo ang sumasalo sa mga anak ninyo? May mga ganun po kasi na ang magulang ang nagbibigay ng sustento. Pagka hindi pa nagbigay ng sustento yung magulang, baka gagalit pa si babae. Ang nagiging kaaway si binang hilaw. Bakit? Kasi sa kanya daw nagagalit yung sustento, which is, sige, kasi anak niya yun. Kaya lang kasi pagka sinanay po ninyong ganun yung anak ninyo, maging isa dapat ang sinusustentuhan ninyo, tapos mamaya magugulat kayo, naging 5 na. Diba? Anuhin po natin yung mga anak natin para maging responsable. Tapos, bago ka mag-file ng case sa financial, dapat po 6 months na hindi po kayo nasustentuhan. Kaya lang, magaling na naman si lalaki. Bakit? After 2 months, 3 months, nagbibigay. Kailangan mo ng pera, tinatanggap mo. Hindi po kayo makakapag-file sa amin. Pero, refer po namin kayo sa malolos para isabpi na si lalaki. Pag sinabpi na si lalaki, maghaharap po kayo doon kung magkano ang dapat niyang ibigay po sa inyo ng anak ninyo. Pero ito po ang sinasabi ko, tayo po, na nanay ng bata, ay hindi po kasama sa sustento, lalo na kung malaki na po yung bata, na pwede na po tayong magtrabaho. Pero kung kapapanganak po natin, no, at months lang po yung bata, kasama po tayo kasi yung gatas na inumin ng nanay. No? Hati po yun. Mabibigyan ka din po doon. Pero depende pa din yan kasi baka sabihin yung nanay mo naman may pera, bakit kasama ka, yung anak lang natin. Gagano. Kaya lang wala tayong choice. Sige na, yung anak mo na nga lang, bigyan mo na nga lang, basta mabigyan ng sustento, gagano na naman tayo, no? Basta meron lang. Kaya lang yun kasi ang pinakamahirap. Yung manghingi ng sustento, sa una, pangalawang buwan, sige, diretso yan. Pero pagdating ng ibang araw, lalo pag nag-jowa na naman yung isa, hindi na magbibigay. Asa na naman. Kaya yun po yun. Pagka gusto po talaga ninyo magkaroon ng kasulatan, yun po, malolos na po tayo para sa agad. Doon na po kayo maghaharap kay fiscal. So yun po yun. May tanong po ba sa financial? Nanay. Oo. Baka meron po kayo. Financial. Physical, psychological, financial. Yun. Sa sexual abuse, meron po bang pinipilit dito? Gusto araw-araw, meron. Gabi-gabi, meron. Gusto makaapat sa isang gabi. Grabe naman yun, wala nang tulog. O di kaya, kahit hindi dapat nabutas, pinapasukan.
Ang usually po na kasi nareklamo sa akin is yung mga asawa na nakaka-experience ng sodomy. O, saan pinapasok? Sa puwet. Eh kung tayo, matigas yun, di ba, masakit? Eh yun pa kaya paulit-ulit na pumapasok. Tsaka po, nakaka-almoranas po yun, ha? Ano yung panay-panayin? Nakaka-almoranas po yun. So, kung babayad, which is yung sodomy kasi sinasabi nila dapat hindi gagawin yun sa asawa bilang respeto. Kaya lang, sa panahon nga kasi natin ngayon, kung gusto naman ni babae, okay lang. Pero kung ayaw ninyo, hindi po pwedeng ipilit ng asawa nyo. O di ka naman, may gustong ipasubo sa inyo, baho naman, ano? Sabihan nyo naman kasi ang baho, ang bantok, maghugas ka muna dun. Sabihin mo, asin mo muna para walang amoy. Ganun, pwede naman yun, mag-asawa naman kayo eh. Kasi minsan kasi, ang babae, tahimik lang eh. Hindi po, dapat din po sabihin niyo kung anong gusto ninyo. O halimbawa, hindi ko nasasarapan, abay tagal-tagalan mo naman, di pa ako nakakalabas, ikaw nakalabas ka na, kasi okay na. Di ba? Abay, wait lang muna. Sabihin mo, kung lalabasan ka na ba, teka lang, ako muna. Ganun, dapat kasi nauna ang babae munang labasan bago lalaki. Kasi pag nilabasan si lalaki, wala na eh, di ba? Kulong-tuloy na. Di ba? Depende na lang kung iinom ng gamot para nakatayo lagi. Di ba? Eh minsan yung iba, nilalasing ng asawa para daw matagal, tigasan. Kasi nga si babae, hindi pa nilalabasan, labas na agad sa kanya, wala na, tapos kinabukasan, malalaman, buntis na. Ano ba yan? Di pa ako nasarapan dito. No? Eh sabi nga nila, biro-biro namin, pag maganda daw ang anak, nasarapan parehas. Pero pagka pangit, si lalaki lang nasarapan siguro doon. Hindi man lang nakaano si babae. Mahirap kasi, iba-iba po kasi ang ano ng babae. May mabilis, may hindi, baka may mga naka-experience pa nga po na hindi pa po nararanasan kung ano ba talaga ang sarap mo. So dapat po, maging vocal po tayo sa asawa natin. No? Sasabihin, ang dami pa niyang babae, ano, tapos ikaw, hindi ka man lang napapasaya. Diba? Hindi ka man lang nakakaabot ng langit, parang ganun ka lang. Ay, gano'n na naman, wala na. Kahit ano, ating nanay. Ayaw ng tigasan? May problema. Oo, pagka may problema, no? Abay, kung hindi tigasan, sabihin mo, may kamay ka, may dila ka, pa-experience naman ka mo. No? Baka lalo na, pagka may manok, yun lang laging hinahaplos. Abay, ako naman haplosin mo, ano? Di ba? Parang gano'n eh, sasabihin kasi, gano'n nga, yung mga matatanda na, paano yun? Hindi na tinitigasan, paano ba yun? Kailangan pang manood ng ganito. Eh, kung hindi tumigas yan, matigas naman yung daliri ko siguro. Patingin ako, baka hindi diretso, nakagano'n na naman, mahirap naman talaga yun, hindi titindig yun, di ba? So yun, ano po ninyo, mag-asawa naman po kayo eh. Wala nang problema doon kung sabihin niyo sa asawa niyo. Unless sasabihin ng asawa niyo, nakakabastos mong babae ka, yung gaganon, sus, gaganon, kunwari ka pa, tapos malalaman mo, mambababae, no? Oh. Yabang-yabang mo mambabae, pero ako hindi nilalabasan sa'yo. Iniisiit pa ng titi mo, gano'n tayo sasabihin mo. Diba? Hindi, maging open po kayo. Para sa isang relasyon kasi, pagka nagtatago ka, dapat sabihin mo. Di kaya, minumura ka, sabihin mo, huwag mo naman ako laging minumura, nasasaktan ako. Ganun ninyo. Huwag yung tahimik po kayo. At saka kung may gagawin ka, baka pwede bigyan mo ako ng konting ganyan. Ayan. Magsalita po kayo. Huwag po kayo, may takot ba sa asawa dito? Wala naman siguro. Asawang takot. Oo. Eh, mas maganda yun pagka kayo kasi sasabihin mo, oh, magpapaano ako, magpapariban ako ha. Mamaya, may buko juice ka sa akin. Oh, di ba? Palitan lang kasi. Kung naman puro kayo. Kasi baka mamaya magsawa na, hindi na magbigay. Palitan lang. Ganun lang yun. Para sa pag-aalaga sa mga bata, sabi ko masakit na yung likod ko, baka pwede ikaw naman. Sabihan po ninyo yung mga asawa niyo. Kasi sa communication din po kasi nagkukulang minsan kung bakit yung mag-asawa ay nag-aaway. Lalo na sa pera. Sabihin, wala tayong ganito, ganito na lang. Bibili na lang tayo ng grocery worth of kung magkano ang gagastusin ninyo sa isang linggo para alam po niya. Tapos ililista ninyo kasi minsan may mga lalaking nag-aano ng resibo eh, di ba? May naghahanap. Kaya yun daw ang pinag-aanuhan nila, pinag-aawayan kasi walang may pakitang resibo yung babae. Sabi ko nga, sabihin mo nga siya ang nasa bahay, ikaw muna sa labas para makita niya kung ano yung ginagastos. Kaya mas maganda kung sa feeling ninyo, eh ganun ang ano ng asawa niyo. Pag bigyan niyo, ilista ninyo lahat. O, tubig, yung mga ganun. O, umiyak yung anak natin, nagpabili ng candy, magkano ng candy, 5 pesos. O, ilagay mo doon, tapos pakita mo, yan yung nagastos lahat sa isang araw. Para wala na siyang masabi. Kasi
Kasi nga, yun yung sinasabi ko nga po ulit. Pagka minsan kasi hindi nag-uusap o hindi na naglalabas ng sama ng loob o kaya gustong sabihin si babae o kaya sa lalaki, nagkakaroon na po ng conflict yan. Pagdating sa office, tsaka ako na lang malalaman. O tulad ng mag-asawa, nag-aaway-away, bakit daw? Hindi daw pala pinagbibigyan. Yung gusto ng babae, 2 beses sa isang gabi. Totoo po yun. Eh kaya lang si asawa daw niya, pagdating wala, plakda na. Tapos puro computer pa. Napupuyat sa computer. Pero kay babae, hindi man lang mag-effort na pasayahin si babae. O nung nailabas na, ay ganun pala gusto mo. O sabi ko, o ano, magkakaso po ba o hindi? Sige ma'am, itry po namin 1 week. O hanggang ngayon, masaya na sila. At ngayon, buntis na yung babae, 5 months na. O diba? May inaanak na naman ako. Kasi ako daw dahilan nun. At ikaw ma'am dahilan nito ha, kaya tatandaan mo, isa ka sa ninang dito. Kaya di malagdagan na naman inaanak ko sa Bukawi. No? Eh, wala na. Nakaano na ako sa Bukawi, hindi na ako makaalis dito. So, yun po yun. Open communication lang po. Kasi usually po, kapag nasuhan na po ninyo yung lalaki, forever na pong nandun po yung kaso na yun. Madismiss yan man yan, i-atras man ninyo, pag kukuha po ng NBI, andun po yung kaso po na 9262. Ang 9262 po, dahil sa nakaano po yan sa moral ng tao, ano yan eh, domestic violence po yan, nakaka-apekto po yan pagka nasa trabaho na po. Tulad po namin mga pulis, pagka may kaso po kami na 7610 o di kaya 9262, yun po ang isang dahilan kung bakit po hindi kami napopromote. Kasi, ibig sabihin, nang-aabuso kami ng babae, nang-aabuso kami ng bata. So, yun po ang pinakamahirap. Pagka may kaso po na gano'n, hindi po na promote, o di kaya, pagka pupunta ka ng ibang bansa, ang a-applyan mo is domestic helper, o di kaya, maid. Hindi ka tatanggapin. Bakit? Nang-abuso ka ng bata, may kaso kang 7610 eh. O di kaya, 9262, hindi ka pwede doon. Hindi ka pwede mag-handle ng tao. Baka pwede ka pa sa Japan, magtanim ng halaman. Pero hindi ang mag-alaga ng bata, maging boss sa isang opisina kasi nang-aabuso ka eh. Eh paano yung mga employee mo aabusuhin mo? Dahil mataas yung trabaho mo, para ma-promote mo yung isang tao na yun, o ano, kapalit nun, makikipag-sex sa'yo yung tao na yun. So hindi po kayo pwede. Pag may kasong 9262 or 7610, yun po ang pinakamahirap. Eh lalo naman pagka-rape, no? Yun ang mahirap po doon. So yan po ha, 9262, physical, psychological, financial at saka sexual. Yun po yun. Tapos sa 7610, parehas lang din po. Mayroong physical, psychological, financial at saka sexual. Yung sa 7610, ang pagkakaiba po, pagka physical abuse, ang bata tinadyakan ng kapitbahay mo, kung sinampal ng kapitbahay mo, nagpa-medical, ang sabihin ng doktor, minor lang po ang kanyang natamong injuries. Kailangan po mag-usap kayo sa barangay. Kailangan po ng CFA. Oo. Bakit? Kasi physical injuries lang po yun. Ang abuse po kasi na sinasabi, so paulit-ulit, halimbawa ako nanay, yung anak ko, sinasampal ko kahit walang dahilan, tinatadyakan ko, mula nung 1-year-old yan, ganun ang nakasanayan niya sa akin. Abuso na po yun. No? Pero yung minsan lang, nag-away lang ang kapitbahay, nasampal yung anak ng isa kasi sa galit niya para makaganti sa nanay. Sa physical injuries ko kasi siya papasok, kaya lang makakover siya ng 7610 kasi po, bata po yung biktima. Ma'am, hindi na po siya, pwede na rin po ba siya agad ng CFP agad? Hindi po. Kailangan po dadaan din po siya sa proseso na yung pinakamabilis, 30 days. Mga 32 days, pwede nang i-release. Pero hindi naman 25 days. May nakita ako 25 days, hindi po. Mate-technical po yun. Dismiss po agad ang kaso. Kailangan umabot po ng 30 days. Yun po ang pinaka-minimum ng safety. Opo. Yun ang pinaka-minimum. Kasi kailangan po within 60 days, maipasa doon para ma-resolve ni court. Maipasa na niya, ay ma-resolve na ni prosecutor, maipasa na sa MTC. Kasi pag lumagpas po ng 60 days yung slight physical injuries, yung tao po isa, Supreme Court na po mag-file. Hindi na po tatanggapin sa Malolos. Yun po yun. Magka-direct filing na po siya sa Supreme Court. Minsan pa, talo pa ang pinakasuhan kasi bakit? Hindi na CFA agad-agad. So, kailangan within 30 days, matapos na, 31, 32, maibigay na yung papel para maisangka na. Ibig sabihin, ma'am, sa 32 days, dapat po yung CFA nasa kamay na po ng complainant. Complainant. Opo. Basta matapos yung 30 days, mga 31, 32, kahit pabutin mo ng 35, ibigay mo na yung papel. Kasi sa totoo lang po,
sa bawal, wala po kami ano. Kaya Wala. mahirap. Pagka bigla po kami magkaroon ng ganyang kaso, tama po kami mabububo. Kasi wala po kayong kaso. Ganun po talaga kahit ako. Kung mula ako sa schooling, na hinto ako sa pag-iimbestiga, medyo nire-refresh ko yung sarili ko. Kasi minsan nakakalimutan ko na yung mga dapat kong gawin na mga papel. So yun po yun, tulad din po na pagka hindi po kayo nagkakaroon. So ganun po, pagka nasampal, nasuntok, unang kapitbahay yung anak po ninyo at slight physical injuries lang po yun, kailangan po ng CFA, hindi po dinodoretso agad-agad po sa police station. Yun po yung isang pagkakaiba ng 9262 sa 7610. Kasi ang 9262 hindi po pwedeng pag-ayusin po yan sa barangay. Hindi po i-minimitate yan. Unless, pag sinabi ni asawa, hindi ko siya kakasuhan. Gusto ko lang isulat po dyan for record na maghihiwalay na kami ng tao na to, sustentuhan na lang niya yung anak ko. Yun lang, kasusuan lang nila ang pwedeng ilagay sa blatter. Pero yung sasabihin mong ipagkasundo mo sila para mag-ayos sila, hindi po pwedeng gawin ng barangay. Pero yung sa 7610, ayan, pwede. Kung magkasundo sila, bayaran na lang yung medical expenses, pwede po yun. No, kasi slight physical injuries nga lang po siya. Ibig sabihin 3,000 lang po ang bayad nun sa piyansa ng tao. Kung mananalo po. Kaya lang, syempre, gugugol pa kayo ng panahon papunta-punta po sa hearing. Yun po yun. So sa slight, as much as possible, ang gusto ni court is maayos kasi sayang po yung pera. Kung yung is babayaran lang po yung damages dun sa yun po yung ibibigay. Pero hindi naman kung sapilitan na pag-aayusin. Kasi kung talagang hindi sinasampal yung bata, kasi ikaw lang nakasampal dyan, abay, syempre kahit ako ang magulang, baka matiris ko pa yung tao na yun, di ba? So yun po yun, yun ang pagkakaiba ng 7610. Huwag po kayong magalit sa amin, sasabihin niyo sa amin, bakit? Gusto ba ninyo? Dapat yung bata is tumudugo na. Eh yun po ang nasa batas. Parang gusto kong sabihin pagka may nagsasabing gano'n. Pero, kung aanuhin po ninyo, babasahin po ninyo, dapat ganun po. Malala daw po yung tama. Kailangan dumudugo, yung mga ganun. Para maging serious siya, para diretso po sa amin. Yun po yung nakalagay po sa 76 po natin na physical injuries po Pagka po sa natuto bata. po, diretso na po sa inyo. Oo, diretso sa amin. Kaya lang, pagka nagdudugo, kaya lang ganun lang at nagdugo lang talaga. Pero slight pa din yun. Hindi pa din po kasi siya ng 90s below eh. Kasi kahit yung sugat mo na gano'n, tapos dumugo na yung dito, 90s na po nilalagay ni doktor eh. Unless may nakrap ka talaga, yun ang sasabihin na siya, serious. So yun po yun. Kailangan po talaga ng medical muna bago malaman. Ganon din po ba sa mag-asawa? Halimbawa po nga na nasaktan ng lalaki si babae. Babae. Pinupok po ng something at nagdugo. Diretso ko na po sa inyo. Kahit po, pitik lang sa asawa, pwede, diretso na po sa amin yun. Hindi na po magdadala. Hindi na po dadaan ng barangay yun. Kasi 9262 yun. Kaya yung asawa niyo, pag pinadyakan yung anak ninyo at kakasuhan ninyo, diretso sa amin kasi covered po ng 9262 yung anak po ninyo na sinaktan ng asawa niyo. Yun po ang pagkakaiba nun. Pagka asawa ang nanakit sa anak. Pero pag ikaw, nanay, ang nanakit sa anak mo, ano yun? Papasok ba ng 9262? O 7610? 7610 lang po siya kasi hindi po covered po yun. Dapat tatay po ang manakit sa asawa at saka sa anak. Unless ang karelasyon mo tomboy, pasok po siya. 9262. Kasi karelasyon mo tomboy. Parang siya ang naging tatay. Pasok po siya sa 9262. Kasi po, the same girl, nasa 76. Oo, pero sinaktan niya yung anak nila. O, pasok sa 9262. O kaya si tomboy, sinaktan si babae. Pasok sa 9262. Kasi feeling mo, lalaki din. Yan po yun. Covered po yun. Paano kung bakla, no? Bakla sa lalaki, no? Yes, nga. Sa 9262 pa din. Hindi eh. Sa physical injuries pa din po eh. Kasi hindi siya babae. Logi, no? Oo. Pero pagka sa tomboy, pasok po siya. Masculinity. Lalo na pagka mga nagpas-exchange dyan. Pero pag ang bakla nagpas-exchange, medyo iba yung usapan niya. Kaya papasok pa rin po muna siya sa physical injuries. Mas maganda mag-abogado na lang talaga sila pag ganun, komplikado yung kaso nila. Yun yung ina-advise namin. Kasi pag sa amin, medyo doubt pa din sila sa amin. So, yun po yun ha, ang pagkakaiba ng 7610 at saka 9262. Huwag na po sana mo yan. Wala naman siguro. Ang pinakamalala, yung rape. Ganito po ang rape ha, inuulit-ulit ko po ito. Na ang rape, dapat pinilit ka po, no? Pinilit ka. Pinilit yung titi, ipasok sa ano mo.
Hindi yung nalasing ka, bumukha ka, kinabukasan, pangit pala nakatira sa'yo, rereklamo ka sa akin ng rape. Hindi po rape yun, kasi kasalanan mo, lalo pagka nasa tamang edad ka po. Sasabihin mo sa akin, dinala ka sa hotel, rape ka yun. Hindi po, sa sexual assault lang po tayo pupunta doon. Kahit anong gawin mo sa akin, bahala ka sa buhay mo, kung gusto mo magabugalo ka, ipasok mo ng rape. No? Kasi sasabihin mo, nagiinuman na nga kayo, nakikita mo na gusto-gusto ka nung ano, tinila-nila yung mukhang dragon doon sa kabila, di ba? Tapos gusto mo naman, nagpalasan ka pa. Oh, edi kinuha ka, sa kanina lang. Buti sana kung sa Jansis o kaya sa Romelia, no? Eh paano kung sa may kami ng saging ka, dinahasa ay ano? Oh, sino may kasalanan? Diba? So, yun po yung ano natin. Tapos, dapat po, pagka kayo, sinabi nyo, binahasa kayo, kilala po ninyo yung dumahasa sa inyo. Huwag mong sasabihin sa akin, nakatalikod ka, di mo alam. Naintindihan po ba ninyo yun? Baka sabihin ninyo, hindi nyo kilala yung ano, ako pa ba maghahanap? O, di ba? Eh, kayo naman nakakalam, gaano ba kalaki, gaano ba kaliit, ano bang itsura, ano bang amoy. Dapat po alam ninyo kung sino yung kinakasuhan ninyo. Kasi pagka hindi po ninyo kilala ang kinakasuhan ninyo, wala pong kaso. Sino pong kakasuhan natin? Dapat po kilala ninyo. Kaya pag nakipag-inuman kayo, dapat alamin ninyo yung mga pangalan ng mga tao. Kung sa tingin ninyo, baka makalimutan yung listahin ninyo, pwede naman po yun. Tsaka kung hindi naman ninyo talaga kilala yung mga nag-aaya sa inyo, huwag na kayong pumunta. Mga kabataan kasi ngayon, basta may nag-aya, libre daw, pupunta. O tatanungin mo kung sinong gumahasa, kilala lang daw sa mukha, wala sa pangalan. O di kaya may pangalan, hindi naman pala yun yung pangalan. Kawawa naman yung taong nakasuhan. So dapat po kilala. So yun po ha, dapat po pinilit po kayo. Kung hindi naman, yun na, pinainom kayo ng pampatulog, nakatulog kayo, tapos pag-iising ninyo, ganun na. No, kaya lang medyo ano din yun, kasi kailangan ko may nag-witness na siya ang kumuha sa'yo, siya ang nagdala sa'yo doon, mga ganun, mga CCTV kung meron ka man. At siya lang ang kasama mo. Baka naman marami na, hindi lahat na pala sila gumalaw sa'yo. No, yun po yun ha. Kaya ang mag-boyfriend na batang babae at saka isang lalaki, mag-boyfriend sila, 16 at saka 20, sasabihin ni 16, binahasa siya ni 20, pero nalaman ko mag-boyfriend pala, papasok lang po siya sa, ano po, sa sexual abuse lang po siya, 76 po siya papasok, hindi po sa rape. Bakit po? Mag-jowa po eh. Pinayagan po niya. Ang nilalaban na lang po natin is yung edad po niya, na ibig sabihin, kulang po siya na mag-decide para sa sarili niya. Pero hindi po mapupunta sa rape na tulad ng dati na rape agad ang nilalagay natin kahit mag-jowa. Eh, ginusto nila po yun eh. Kaya lang, kulang yung edad ng anak ninyo, kaya po siya makakasuhan ng sexual abuse. In relation to RA 7610. No, yun po yun ha. Tapos yun nga, yung sinabi ko, pagka tayo matanda na, sa sexual assault lang po siya mapupunta. Pero, pagka ang lalaki naman, tatay, lolo, ay hindi na pwede namang sexual abuse yun. Papasok na po sa rape yun. Incest rape, ganun. O di kaya, si tricycle driver na 54 years old, ang naano niya is 11 years old na bata. Hindi po, no? Hindi po pwede yun. Papasok pa din po siya sa rape. O, yung binayaran niya ng ano. Pero pagkabayaran ka naman, naloko ka, na-staff ka ng 500, huwag kang magsasabi sa akin na na-rape ka. No. May mga ganun po, may pumunta sa akin, yun pala, nag-bukok siya, hindi binayaran. Dating usapan, 3,000, binigay lang sa kanya, 300, nabawasan ng 0. Hindi pa binigyan ng cellphone. Kasi reklamo daw niya ng rape. O, hindi po, kasi matutuklasan at matutuklasan po yan. Hindi po pwede yan. Tapos, lahat po ng mga kaso po na pumapasok po sa amin, kailangan po na ebidensya daw. Yun po yung DC-20 na nilabas po noong August last year. Kaya lang, ang nagiging problema, pagka sa atin po, nabawsi po ang kaso po, halimbawa, hinawakan ka sa dede mo, hinawakan ka sa puwet mo, o sa kung saan man dyan, anong ebidensya natin? Papa-fingerprint ba natin yung puwet natin? O, wala namang makukuha po doon. So, yung salaysay mo is okay na po yun, na pwede natin dagdagan po ng psychological evaluation kung may trauma dahil sa ginawa ko sa iyo. Tapos nung lumabas po yung 11313 na anti-bastos law, which is dapat po sa mga bakla, lahat po ng mga nangyayari sa labas po ng bahay, sa loob ng sasakyan man yan, sa loob ng mall, na hinawakan yung dede mo, yung private part mo, o kung ano mang ginawa sa iyo na nabastusan ka, papasok lang po siya sa 11313. Anti-bastos law, hindi po siya acts. Pero
pagka ang lalaki, pinasok ka sa loob ng bahay, umibabaw sa'yo, pero hindi naman nila ipasok yung ano niya sa'yo, papasok lang po siya ng axe lang po. No? Pagka sa loob ng bahay nangyari yung pagpapastos, na hindi na ituloy sa rape. Yun po yun. Pero pagka sa labas nangyari, sa loob ng sasakyan, o anong ginawa sa'yo, nabakan ka sa dede, o ano pa man yan, lahat po yan 11313 na po. Hindi po siya papasok ng axe. Nung lumabas po yung batas po kasi natin na yun na po yung inaano ng natin piskalya. Ang 11313 first offense po, wala pong kulong. Diba? Kasi madali lang po yan eh, nagiinuman yung mga lalaki. O, sumisipol, dumadaan si babae, nagreklamo sa barangay. O, pwede na kasuhan yung 11313. Pero ang 11313 po, isakop ng katarungan pang barangay. Pagka magkabarangay po sila. Kaya lang, pagka hindi po magkabarangay yung dalawang tao, halimbawa yung sa Turunga po, magkasakay lang po sa jeep, hinawakan yung dede ni babae, dinala na ng police station. Bakit po? Hindi na po pwedeng pag-usapan sa barangay kasi magkaiba na po silang bayan. So, diretso kulong na po yun, si fiscal na po ang magsasabi na palayain mo yung lalaki kasi walang kulong ng 11313, mag-hearing sila para sa community service, tapos sa kanyang seminar po sa akin, gender sensitivity seminar na 6 hours to 12 hours po ang gagawin. Hindi mahihirapan, ano? Sampal na lang, sampalin na lang ninyo ng 2 beses, okay na. Kasi ganun po yun eh. Tapos magbabayad po siya sa gobyerno ng 5,000. Yun po yung first offense. Second offense, medyo tataas ang oras at saka yung babayaran magiging 10,000. Sa third offense, ayan na po, may bayad na po. Ay, may kulong na po yun, 6 months. So yun po yun, yung 11313 natin. So mag-ingat po tayo pagka may mga manirisot yung mga anak ninyo, ay yung mga tatay ninyo, mga kuya, asawa, sabihin nyo, huwag kang gaganyan-ganyan pagka may dumadaan babae. Di ba may mga lalaki kasi, ang laki-laki yan, umaalog-alog ka. Di ba? May gumaganon pa. So dapat, iwasan na nila yun. Tapos yung sa mga anak natin, yung lagi kong sinasabi, o kahit sa sarili man natin, huwag na tayo magsuot ng mga kasuotan na sa tingin natin eh, pagka may sinabi sa atin, may inis tayo. Yung makikita halos yung mga kuykot natin. O okay lang pagka maputi, ano. Pero pagka yung mga maitim naman na, wag na. O sasabihin lang, itim-itim ng ano, tapos magagalit ka. O magsusumbong ka, binasbos ka doon. Eh, wag naman kasi, no? Pero kung kaya mong panindigan yan, ang putila lahat, o, tapos may tumitingin sa'yo, abay kakilun mo pa para makita nila, pwede yun, no? Pero kung yung sa tingin mo, eh, may inis ka sa sasabihin sa'yo dahil sa suot mo, huwag mo nang isuot. Tsaka yung mga anak natin na mga pasibol pa lang, pagka nasa labas, magsuot sila ng tama. Huwag ninyong sanayin yung mga anak ninyo naka-backpack shorts, ano lang, na nasa labas ng bahay. Dapat, sa loob lang ng bahay yun, kung walang bisita din po, ha? Kasi baka mamaya, may bisita kayo, kasi gano'n ang suot ng anak niyo, magpapaserve pa kayo ng kape sa bisita niyo, okay, syempre, lulunok-lunok yung tao na yun. Opo, totoo po yun. Kahit sabihin natin na ano, ay syempre, nakakabastos din yan. Tingnan niyo, pagka nag-inuman yung mga yan, magiging topic anak ninyo. Pagka gano'n ang nakikita sa loob ng bahay. O di kaya, pag nasa labas sila, sasabihin, punta tayo kay naka-rodi. Yung anak mo, pag nag-serve ng kape, abay malalabas yung 2 pambala, ganun pa. Diba? Nakakabastos po yun. Pero yun yung lalo namin sinasabi, tayo po ang unang mag-protect na po sa sarili natin at sa ating mga anak. Yun po ang pinaka-importante doon. Kasi pagka nakasanayan po kasi, wala na hanggang lumaki ganyan na. Tapos magiging bastusin na yung ano niya, kawawa naman po. Tsaka yun nga, sa mga magulang, yung mga anak po natin, as much as possible, hindi ko naman inaano yung part ng tatay. Kaya lang po kasi, sa paghuhugas na lang, halimbawa, mga anak natin babae, huhugasan natin. O kaya kahit anak natin lalaki, huhugasan pag nagpupo. Huwag po ninyong sanayan na yung asawa po ninyo ang gagawa. Bakit po? Masasanay po yung bata na may humahawak po sa private part po nila na lalaki. Right? Kasi may isa din tatay, paano po yun, ma'am? Single father po ako. Sabi niya. So sabi ko sa kanya, ganito po ang gawin ng tatay. Para hindi mo kayo at kayo ang gagawa. Tuturuan po ninyo yung anak ninyo kung paano maghugas ng puwet o di kaya ng kanyang sarili. Kung may tiyahin ka, may kapatid ka na babae, siya po ang papuntahin nyo para ituro dun sa bata. Guide na lang po kayo. Halimbawa, habang naghuhugas, kayo ang taga-buhos ka, may bandang puwetan niya para siya ang maghahawak po sa sarili niya. Pero yun nga, huwag po ninyong sasanayan na lalaki po ang gagawa. Mapalolo, mapakuya, mapatatay po yan. Kasi masasanay po yung bata na kahit lalaki pala, pwedeng hawakan po yung kanyang pinakamasailang bahagi ng katawan na yun. No, yun po yung tatandaan po natin. Alam ko, sa part ng tatay, anak na yan eh, gusto niyang makatulong sa inyo. Kaya lang po, pagka yung mga
na, medyo may isip-isip na. Pwede pa yun pagka months pa lang ng bata. Kasi baby pa lang po yun. Pwede siyang magpalit ng diaper, maghugas ng puwet. Pero pagka medyo umano-ano na't mga ganyang edad na, nakakalakad na, huwag na po. No? Kasi minsan, hindi naman sa inaano, lalo na pag may history po yung asawa ninyo na gumagamit ng something, o kaya pag nakakainom, o kaya may kabastusan sa sarili talaga, huwag na po. No? Alam ko namang kilala ninyo yung mga asawa ninyo, mga kapitbahay, lolo, o kasama ninyo yung lalaki sa bahay, huwag na po ninyong sanayin. Tsaka yung pagyakap-yakap ng mga bata, kandong-kandong, pagkalasing po yung tao, huwag na po ninyong pakandungin yung anak niyo. Pagka hindi naman lasing, okay lang naman yan at pagka nandun kayo. Pero pagka yung lasing yung tao, anong gawa? Kakandungin yung anak nyo na nakaganyan pa, nakadress, medyo iwas-iwasan po natin. Kasi nga sabi nila, pagka may alak daw, medyo na iba yung isip, pero hindi ako naniniwala doon. Baka noon pa lang, may something na sa bata na sa tao na yun, na pati bata, ipapatulan po niya. So yun, para makaiwas po, kahit mga simpleng bagay lang na ganun, gawin po natin. Tsaka pagkagabi, huwag na po natin silang utusang bumili sa kapitbahay. Bumili ng alak, bumili ng budget syrup, o kahit ano pa man. Kasi baka sa tingin niyo makakabalik agad. Yun pala, hanggang bukas din na nakabalik yung anak niyo. Yun pala, nakalagay na sa kanal. O malalaman-laman natin na abuso na. O sexually abuse na, di ba? Napakasakit. Kunting ano lang, lakad lang niya, tapos nakuha pa yung bata. May mga ganun na pong nangyayari, kaya po, iwasan na po natin. Tsaka sa mga idadagdag ko, pagka po nawawala yung anak ninyo, hindi na po ninyo nahanap. Huwag po kayo mag-antay ng 24 hours naman natutulala talaga. Gumawa po tayo ng paraan. Ano po? Kasi di ba ang sabi kasi, 24 hours daw bago mag-report sa police. O bago yung 24 hours na yun, dapat kayo po bilang magulang, tiyahin, o kahit ano pa ninyo yung bata na yung kapitbahay ninyo, tumulong po tayo sa paghahanap. Hindi yung a-attend yung 24 hours, wala kayong ginagawa. Kasi pag nag-report po kayo sa amin, ang gagawin po namin, pag nag-report po kayo sa amin, gagawin po namin yun ng mga dokumento. Pag nagawa po namin, ipapasa namin po sa taas. Pag naipasa namin sa taas, i-forward po yung picture na yun sa lahat po ng police station po dito sa Bulacan. Tapos, iaakyat na naman po ulit nila sa region. Ganon din po, ikakalat lang po yung picture. Pero, hindi po yung kami yung talagang pupunta na magti-trace. Bakit po? Hindi po namin alam kung saan pwede pumunta ang anak ninyo. Kayo po ang nakakaalam kung saan po pwede pumunta yung bata. So, bago po mag-24 hours na yun, dapat nag-effort na po kayo na hanapin po yung bata. Kasi meron ako ngayon, kaya pinapagalitan ko, nakita na pala ninyo nung 29 pa, kung saan sumakay yung bata. Natanong na ba ninyo yung tricycle driver kung saan niya binaba yung bata? Hindi daw. Anong gagawin ng police kung 29 pa yan? Pinatay pa daw nila 24 hours, tapos anong date ngayon? Wala, di ba? Tsaka pupunta sa akin. Dapat kung 29, nakita mo na yung tricycle driver, kinuha mo, pinicturan mo, screenshot yung tricycle na yun, pakita mo sa mga tricycle driver, kasi alam ko kilala nila yun eh. Kahit na part lang ng tricycle ang makikita po yun ng mga kapwa nila tricycle. Si ganito yan. Hindi tuturo. Tanungin mo, may bata bang ganito? Pakita mo yung picture. Matutuntun po natin kung saan binaba yung bata at kung saan tayo magtatrack para susunod. Huwag mo rin yung antay yung 24 hours saka mag-report daw pero wala naman kayong ginagawa sa bahay na kaupo lang. Hindi po. Mag-effort din po kayo na hanapin bago po mag-report. Kasi kami, yun nga, papel ang ipapasa po namin. Hindi po yung talagang nalahatan na, napupunta na. Diba? So yun po yun ha. Pag may nawawala, mag-effort po kayo. Tapos pag-blatter po ninyo sa barangay. Para alam ng barangay na nawawala yung bata na nga na yun at may din tayo. May basis po tayo na-report na po ninyong nawawala yung bata. Kasi lalo na yun, hindi pala ninyo tunay na anak yun, parang ampun lang ninyo. Tapos parang nawala na lang bigla na ganun. Pero hindi naman pala ninyo na-report sa police station. Ay sa barangay. Anong magiging basis ko na talagang naghanap po kayo? Mas magsasabi-sabi ka ng pangalan na anak ko si ganito, anak ko si ganito. Ano kaya alam ko? Kung anak mo yan, bakit hindi pa ninyo nahanap yung nawawala ninyo yung kamag-anak? Dapat kayo po ang nag-effort na maghanap muna hanggat hindi pa pwedeng ma-report sa taas na nawawala po ninyo. So yun po yun. Kailangan po, within 24 hours na yun, nag-ikot na din kayo na i-record ninyo lahat ng napuntahan ninyo, lahat ng nakuha ninyo na detalye, yung po kasi ibibigay ninyo sa amin para meron din po kaming lead kung saan tayo
magpapatuloy. Kasi kung wala kayong ginawa, nakaupo lang, tapos pupunta kayo sa akin, i-report nyo, anong ilalagay ko sa report nyo? Sasabihin ko, nakaupo lang kayo sa bahay, nantay nyo lang makaupo. Hindi nyo hinanap. Hindi po pwede yun. So, may mga tanong po ba kayo? Baka meron po kayong mga tanong, mga nanay. Baka may ano po kayo dyan. Kasi yun lang po yung i-discuss ko sa inyo, kasi yun lang po yung mga bago natin ng mga panagdagan, yung 11.3.1.3 po na yun, yung mga ebidensya na dapat na meron kayo. Yung sa mga CCTV po pala, pagka private ang may-ari, kailangan po pumayag po yung may-ari ng CCTV na gamitin nyo yun as evidence. Pagka hindi po pumayag ang may-ari, wala po tayong magagawa doon. Kasi yung mga may-ari ng CCTV na yan is pinapatawag din po kasi sa court. Eh kung may mga trabaho, maabala din talaga sila. Ang CCTV ng barangay, for public consumption naman po yun. Pwede po kayong humingi sa kanya, tapos i-certify po ninyo na binigyan ninyo sila ng kopya na yun at hindi pwedeng magamit as evidence in court. Hindi na po papatawag yung ano. Papatawag lang kayo, totoo bang binigay mo to? Opo, yun lang. Pirma mo itong nasa certification? Opo, yun lang. Yun lang naman gagawin ng barangay. No, pero pagka-private po kasi yun po ang mahirap. Kailangan po, meron po silang letter na pinapayagan po na gamitin yung CCTV nila as evidence. Yun po yun. Wala na po ba? Tahimik kasi dito, kaya walang mga tanong eh. Walang ano. At saka magkakakilala, pagka magpasensyahan na lang, mga gano'n po. Pero mas maganda marami po maano rin po ng mga nanay na Oo, lalo na yung sa, yun na, yung sa paano anak. sa mga bata, lalo na po yung mga hawi bata. Nadadamay ang mga matatanda. Ay, isa pa po pala, baka dito kami nag-i-scan ng mga mata. Iris scan, o meron nang sumama doon. O, i-ready na ninyo yung pambayad ninyo ng affidavit ninyo next year. Ay, may kaso na kayo, stapa next year, Kasi, sa iris scan na yan, ang ginagawa ay ginagamit po sa paglo-loan. Magkano nakukuha ninyo? 1,815. 1,900. O, nakutungan pa kayo ng 1,000. Ay, 100. Kasi, ang unang loan po natin sa online is 2,000. O, sa kanila na yung 100 pang kain nila. Tapos, babayaran nila yung 2,000. Susunod na loan, magkano na? 6,000 na ba? 10,000. 6. Babayaran din yun, mababa eh. Diba? Tapos ang dami ninyo. Susunod na naman uli, loan na naman ulit sila. Pagka naka 100,000 na yung loan, hindi na nila babayaran, bababa ang sabi na kay barangay. Hahanapin kayo. Iris scan. I-scan yung mata mo. Pagagalawin, left and right. Pirma. Number ng cellphone. Sa cellphone lang po yun. Hindi. Talagang i-scan nila yung mata mo. May machine silang gamit or may mga cellphone silang gamit. Gagamitin yung pang loan online. Meron na po. Huwag yun ang payagan. Marami na. Bakit hindi niyo po sa report? I-report po ninyo yung Kasi walang yung iba sa app. Hindi nila alam kung saan gagawin. At ay hindi na yung pumayag. hindi, umayag sila. Hindi po. Hindi po yun. Kasi next year po yun. Sa mga nagpagano na po, pagka mayroon na, sirain na po ninyo yung SIM ninyo, i-block na ay mag-delete na po kayo ng account, magpa-record na po kayo sa barangay na nawala po yung SIM ninyo. Or nawala yung cellphone ninyo. Para, pagka may dumating na sa PINA next year, i-attach lang nila yung kanilang lost na cellphone number or cellphone na na-lost na nawala talaga. Para yun ang sabihin ninyo na hindi ko na ginagamit yan kasi nawala yung cellphone ko. Kasi nga, babayaran niya yung 2,000 na utang ninyo hanggang sa tumaas ng tumaas. Makikita nyo sa record, nagpa-record ka ngayon October 1. Pero, ginamit pa rin yung number mo ng October 15 para mag-loan. Ibig sabihin, nung October 15, hindi sa'yo yun. Hindi magkano na lang babayaran mo? Yung 2,000 lang na utang nung una, pero bayad na yun, so wala ka nang babayaran. Hindi ka na makakasuhan nung loan niya ng October 2, pataas na. Nagigets mo natin? Sabihan na ninyo yung kapitbahay niyo, medyo magkakaano kayo doon. I-blatter lang ninyo na nawala yung cellphone nila, nanakaw yung cellphone, mga ganon. Tapos magpa-abogado na po kayo. Ano po yung date? Ngayon, i-date po ninyo ngayon na nawala ngayon. Kung ngayon kayo magpaparecord, yung date ngayon ang gagawin. Oo. Baka maraming magpa-record. Opo, ma-record. Tapos pagka nagpa-record po kayo, i-sure ninyo na sa
ginagamit-gamit niyo yung SIM, mag-deactivate po kayo lahat ng account. Yun po ang kapalit nun. Account niyo, email niyo, Gcash ninyo, tanggalin niyo lahat ng laman. Oo. 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 Wala. Wala po. Ayan. Maganda po yun. Pero pagka nakagano na po kayo, paano ninyo? Paano po ninyo yung Oo. Dati-dati, sa Gcash, ang ginagawa sa Gcash, magbibigay ng bigas. Kapalit nun, picturean yung ID mo, pipirma ka. Pero yun yung ginagamit para makagawa ng Gcash na verified na ginagamit panlogo. Diba? Yun yung noon yun. Pero dahil nauso yung mga online na utangan na yan, yun naman, iris scan kasi gumagalaw-galaw yung mata mo. Yun lang naman requirement sa, ano diba, sa pag-loan online. O, di, ano lang. O, sirain na ninyo yung mga account ninyo na yan, ha? Ano ninyo? Baka next year, magkababaan na yun kasi ilang buwan ang aabutin mo bago pumunta ng 100,000 na verified ka na nun. Kasi pag nag-good payer ka kasi sa online na yun, kahit magkano pwede mo lang utangin. E buti sana kung 100,000 lang. Eh paano kung nasa 500,000 na yung utang mo yun? O di kayo sa inyo sisingilin nyo. Mag-i-short ko muna po, nasisirain ko nila yung SIM. Oo, dapat sa harapan mo sirain talaga kasi ikaw magre-record nun. Saka i-delete nila, i-reformat na nila yung mga cellphone nila. Yun ang kapalit po nun. Oo. Lahat na po kasi ng barangay sinabihan ko na. Opo, ano na po yan, nasa malapit lang po tayo kasi sa Marilao, sa may Abangan Norte. Nandun sa may... Oo, sa cities. Oo, yun. Sinasabihan ko na sila, ayaw nila makinig. Ewan ko kung sa ano nila, bakit hindi nila inaano kung ano yung naka-register na business nila doon. Sasabihin nila doon para makaiwas daw sa na ma-EI kayo, yung maano yung magamit yung mukha ninyo. Pero sila pala ang gumagamit sa mukha ninyo. Maniwala kayo? May magbibigay ba ng mga ayuda na kailangan pag i-resist ka na kayo? Oo, meron. Yun yun. Pinangluloan po yun. Tapos, pagka nagpagawa po ng affidavit kasi na may sabi na kayo mula sa court, magpagawa kayo ng affidavit, 6,000 po ang bayad o magkano yung 1,900. Kulang pa yung 1,900 na binigay sa inyo. Diba? Tapos sasabihin pa, next month may makukuha ka pa. Na 1,500 ba? Mga susunod na ba? Ay, hindi na. Kasi nakinaw nila ng nilulon. O sa susunod, 6,000 ang nakuha, pero 1,900 ang binigay sa inyo. Diba? Ang susunod, 100,000 na yan. Kaya dapat, para masira na yung ano nila na yun, sirain niyo yung, ano ninyo, yung number na ninyo, mas mapag-blatter na po kayo, na nawala na yung account ko ninyo. Opo. Para makatulong sa inyo. Pero sana naman, huwag nyo uulitin. Baka naman mag-blatter kayo dito, tapos mag-register kayo ng bagong number, bago yung kayo para sa 1,900. Hindi na pwede yun, kasi mapapansin din yun. Pag naimbestigahan, paulit-ulit na nasisira yung ano mo, o nawawala yung number mo na yun. Paulit-ulit na nagpa-blatter sa barangay, hindi. Once lang, okay na. Pero pag may pangalawa na, hindi na pwede yun. Sa abogado na siya nawala yung kanyang cellphone. No. Kasi once lang yun. Kasi mag-i-student kayo. Ganun ang gagawin ninyo. Kuha kayo ng bago, pa-register ulit kayo doon. Hindi na pwede. No. Kasi may nakita po ako sa nursing ako. Ang ba't na ako ang daming tao dito. Yun. Pampanga, makikita na. Oo, kasi na-akay. Pero wag po tayong magpa-akay doon. 1,900 lang yun. Pero ang ano mo, magpapa-affidavit ka, 6,000, 2,000 yata pinakamababa. Kulang pa din yung 1,900 na nakuha niya. Anuhin na po ninyo yung number niyo habang maaga pa. Mahirap na po kasi. So, yun po yun na ano pa ba ang ano natin. Iris na lang sinasabi nila. Pero basta yung pinipicturan or binibidyohan yung mata mo na gumagalaw-galaw. Tsaka hindi po talaga pwede na nagbibigay lang po kayo ng ID tapos pinipicturan nila, pati pirma ninyo. Mahirap po yun. Tapos pagka sa mall, yung gumagamit ng mga online payment, meron po ba? Pagka gagamit po kayo ng payment sa mall, huwag po kayo gagamit ng free wifi ng mall. Kasi pagka naka-free wifi po kayo ng mall, yun po yung pinapasok ng mga hacker para sa kanila papunta yung babayad ninyo. Halimbawa, from BPI. Ang ano ng BPI, www.bpi.ph.com.
Ang ginagawa ng hacker dyan, lalo sa akin, hindi naman natin pinapansin yun, papalitan lang ang isang letra. O ganito, www.bpi.ph. Imbis na com, ang ginawa, COP. O, isang letra lang napalitan. Tapos pagka na-click mo yun, yung 10,000 mo sa account nila napunta. Tapos sabihin mo sa cashier, bayad na po. Ay ma'am, wala pa pong confirmation sa amin. Kasi sa iba napunta. Gamit mo free wifi ng mall. So dapat nakadata ka na lang. Data ng cellphone mo mismo. Huwag po kayo gagamit ng free data ng mall or kahit saang lugar kung magbabayad kayo online. Kasi napapasok, madali po siyang pasukin. Naka-free wifi lang po kasi kayo. Tsaka pag may computer shop, huwag na po kayo magbubukas ng mga account ninyo sa computer shop. Naano po yun eh. Na ano na naman ulit ang mga magagaling sa IT. So, huwag na po. Pati sa opisina, naiiwanan, buti nga kung nilalagyan lang, ang ganda-ganda po, yun lang eh. Diba? Pero ang nangyayari, inaano yung account po ninyo. So, yun po yung ingatan po sa natin. Mahirap po yun mahirap. Tsaka yung mga anak natin, pag may nalabas na mga video nila, sex scandal man yan, mga video nakahubad man yan, ang gagawin lang din, same lang din. Ang gawin po ninyo, pabura po delete po yung lahat ng account. Magre-reformat ng cellphone, pati yung number ng cellphone nila tanggalin. Kasi yung tao na nang blackmail sa kanila, gamit yung mga picture or video na yun, is pag hindi na po kayo makontak, wala na po yun. Kasi mga pera-pera lang ang gusto. Kaya lang magtaka kayo kung sa mga susunod na araw ay nakontak kayo. Ibig sabihin, kakilala ninyo. Kasi bakit nalaman yung bagong number ninyo, tsaka bagong account po ninyo. So yun ha. Kasi yung iba natatakot, umiiyak, yung picture ko na nakahubad, naka-spread na. Pero ang akalat na daw, isasend na daw sa mga teachers ko, hindi po mangyayari yun. Ang gawin na lang ninyo, i-block ninyo yung tao, na kayong magpahut-hut po sa kanila. Tsaka pag may problema, pwede naman po kayo pumuntang diretso sa amin. Hindi naman lahat na pumunta sa estasyon niya agad-agad kaso. Nagka-counseling din naman po kami at nagbibigay po kami ng advice. At saka mga paraan kung paano natin magawa ng paraan ang mga problema ninyo kung kaya namang magawa po ng paraan at hindi na po kailangan pa pong magkaso. So, yun lang po ang i-share ko sa inyo. Kung wala nang mga tanong, mag-picture lang po tayo. Pero yung sabi ko, yung sa iris scan, pag-blatter na po kayo, sirain na po ninyo yung SIM po ninyo. So, yun lang po. Ang ulam, kalderetang kambing, papaitan kambing, kilawin na kambing, kanin. So, super late lunch. Dinner na guys. Kasi 5:39 na. So, kailangan natin kumain. Kain po tayo. Let's eat guys.